sige nang labas dito, labas doon. Kahit may trabaho kinabukasan, wala, laklak pa rin. So, sa hall na to, hindi ko to makakalimutan kasi dito rin nasaksihan ng ibang sisters natin noon. Kung after ng may mass dito noon, may simba doon that time, and then sa hapon na may gatherings, and naabutan ko man ay lunch lang ako nakarating dito just after the mass kasi inisip-isip ko na doon na nga lang ako pupunta kasi may misa pa naman sa umaga eh. Lunch na lang ako pupunta para saktong kainan, ganun yung sa isip ko noon. And then pagpunta ko dito, ayun, alam ko na mas nauna sina pastora na na-rescue that time. Kasama ko po sina Sis Remy. Ay sila yung nauna, and then ako lang siguro yung pinakahuli kasi ako lalo yung mahirap na hilahin yung espiritu, sabi nga ni Sis Remy noon. And then yun, so dito po sa hall, nakita ni na pastora kung gaano ako ka-wasted noon. Alam ko na naawa sila sa akin sa sitwasyon ko kasi wala ako talagang inaatrasan noon kahit sinong tao. Pinapakita ko kung gaano ako kawalwal, kung gaano ako kabastos na tao noon. And hanggang sa gabi nakita din nila yung mga kasama ko dito na igorots na noon na nakita nila kung gaano ako ka-wasted talaga, na parang inaano nila na parang hindi ako babae, ganun. At sobrang nagpapasalamat ako kasi alam ko na ginamit ng Panginoon sina Pastora Desifer, sina pastors noon na ipag-pray ako, na i-rescue kung ano man ang meron ako noon. Nagpapasalamat ako kasi nakaya kong talikuran. Noon pa, sabi ko sa sarili ko na sige nga, tingnan ko nga kung yung alak na talaga to ay babaguhin. Yung babaguhin to, kung ititigil ko to, mababago ba ang ikot ng mundo ko, sabi ko sa sarili ko noon. And hinamon ko pa ang Panginoon na, nagpray ako na, Lord, pag uminom ako ng alak, Lord, sana maging allergy ko na to. Sabi ko noon, hinamon ko pa siya, sabi ko, at kinabukasan after a week, sabi ko sa sarili ko, itry ko nga uminom baka sakal. Tingnan ko nga kung anong epekto, ano kayang allergy ko, ganun. And then, uminom talaga ako noon ng alak kasi tinitest ko pa yung ng kakayahan ng Panginoon sa panalangin na hiniling ko sa Kanya. Uminom talaga ako ng alak, at yun ko na 2 araw na hindi na ako nagising. Na wala talagang kain, wala talaga kahit inom ng tubig, wala. Doon ko na na parang ito na siguro yung ikakamatay ko ng maaga kung ituloy-tuloy ko pa. And doon, sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi rin nagtigil yung mga sina pastors na i-chat ako na mag-invite sa akin hanggang sa patuloy-tuloy at nagpapabaptize ako hanggang sa yun, iniwan man ako ng mga iba kong kapatiran, sisters dito sa Fukuoka, but yun nga, physically na naghiwalay, pero alam ko na parte ng buhay ko dito sa Japan at parte ng spiritual life ko, dito ako na-mold. Dito ako binago ng Panginoon, at hindi ako magsasawa na sabihin na sobrang thankful ako sa mga ginawa niya sa akin kahit pasaway ako noon. Hanggang ngayon pa naman siguro. Pasaway ako